Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News hatid sa inyo ng Office of the Vice President. Pumalo sa mahigit 20,000 na mga taga-Bicol ang naalalayan ng Medical Assistance Program ng OVP. Ilan sa mga ito ay nahandugan ng wheelchair. Narito si Maribeth Adlawan para sa karagdagang detalye. Pagtitinda ang hanap buhay noon ng 54 years old at tubong Bicol na si Fernando. Bago napilitang tumigil sa pagtatrabaho matapos atake ng high blood na naging sanhi ng pagkaparalisa ng kanyang katawan. Kwento ni Donna, dahil mag-isa lamang niyang inaalagaan ng kanyang asawa, hamon para sa kanyang pang-araw-araw ang pag-akay kay Fernando. Yung anak ko po, naghingi siya ng tulong. Tapos may kaibigan siyang nagtulong man sa kanya. Ayun, tinulungan po kami. Nakakuha po kami yan. Idinulog ni Donna ang sitwasyon ng kanyang asawa sa OVP Bicol Satellite Office. Di naman ito nabigo dahil nahandugan sila ng bagong wheelchair ng opisina. Maraming salamat po sa tulong pong binigay po sa amin. Sa wheelchair sa asawa ko po na laking tulong po na nakakaano po siya dito. Nakakalipat higa dito tapos pupunta dyan. Kay Ma'am Sara po, marami pong salamat. Okay. Sa tulong niyo po. Kaya hindi ko po makakalimutan po ng tulong niyo po sa amin. Si Fernando ay isa lamang sa mahigit 24,000 na mga Pilipino na naalalayan ng Medical Assistance Program sa pamamagitan ng OVP Bicol Satellite Office noong nakaraang taon o isa sa pinakamarami sa buong isla ng Luzon. Mula dito sa Bicol Region, ako si Maribeth Adlawan, lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Isang ama mula sa Bicol na handugan ng wheelchair. Ang kanyang kwento, abangan sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.